Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May biglaang pagbabago sa direksyon ng nagbabadyang malakas na bagyo na papasok sa silangan ng bansa na binabantayan natin. Ayon sa lahat ng datos, ito ay tatama bilang malakas na bagyo at ipinapakita na posibleng may nakabuntot pa. Alamin natin ang mga lugar na posibleng tatamaan ng direksyon ng bagyo na ito na paparating sa ating bansa. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ngayong araw nalusaw na ang low pressure na minomonitor natin na huling namataan sa silangan ng Palawan. Ngunit sa ngayon, patuloy na nakakaapekto ang umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao. Habang ang Northeast Monsoon o amihan naman ang malaking nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Ang forecast weather condition ngayong araw sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Masbate, asahan na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Dahil dito, posibleng magdulot ito ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa gilid ng bundok. Paalala sa ating mga kababayan, maging mapagmatyag at iwasan ang pagtawid sa mga ilog o batis na mabilis ang agos. Sa Batanes at Babuyan Islands, asahan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot naman ng umiiral na Northeast Monsoon o hanging amihan. Maaring magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na may mahinang drainage system. Iwasan muna ang pagbiyahe kung hindi kinakailangan, lalo na kung may malalakas na hangin sa baybayin. Samantala sa Palawan at ang natitirang bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot pa rin ng ITCZ. Bagaman panandalian lang, maaari itong magdulot ng pagbaha o landslide sa oras na malalakas na buhos ng ulan. Para naman sa mga residente sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon at gabi dulot ng umiiral na easterlies. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng mga panandaliang pagbaha sa mga mababang lugar at maging alerto sa biglaang pagbabago ng panahon. Pagdating naman sa lagay ng kondisyon ng hangin at karagatan, iiral ang moderate to strong na hangin mula Hilagang Silangan at may katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas ng alon na aabot sa 1.8 hanggang 4.5 meters. Pinapayuhan natin ang mga kababayan natin na delikado ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat lalo na tuwing may umiiral na thunderstorms. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang light to moderate winds mula Hilagang Silangan hanggang Timog Silangan na may bahagyang maalon hanggang katamtamang kondisyon ng dagat na may 0.6 hanggang 2.5 meters na mga pag-alon. Sa Mindanao, iiral ang banayad hanggang katamtamang hangin na may payapang karagatan na may pag-alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Paalala sa ating mga mangingisda na mag-ingat sa mga baybayin at siguraduhing handa sa posibleng bigla ang pagtaas ng alon. Bagaman kalmado minsan ang panahon, maging alerto pa rin lalo na kung may mga thunderstorms o malalakas na hangin. Ayon naman sa pinaka-latest na tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa, may 2 linggong potential projection na nakikita mula week 1 October 27 hanggang November 2. Sa unang linggo, may isang sama ng panahon o TC-like vortex o TCLV na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang TCLV-1 ay matatagpuan sa may Sulu Sea at inaasahang tatawid sa Palawan bago tuluyang kumilos patungong Vietnam na may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging ganap na bagyo. Samantala, isa pang TCLV-2 ang posibleng mabuo sa silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain na may katamtamang tsansa na maging bagyo sa loob ng linggong ito. Pagsapit naman ng week 2, November 3 hanggang November 9, inaasahang papasok na sa PAR ang TCLV-2 at tatawid sa Visayas at sa may Southern Luzon area. Bagaman mababa hanggang katamtaman ang tsansa ng pagbuo nito bilang bagyo, posibleng magdulot ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod dito mga kababayan, may TCLV3 ding maaaring mabuo sa silangang bahagi ng Pag-asa Monitoring Domain
Subalit sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad na ito'y maging ganap na tropical cyclone. Bagaman sinasabi ng Pag-asa na mababa hanggang katamtaman pa lamang ang posibilidad ng pagbuo ng mga bagyo sa mga susunod na araw, iba naman ang ipinapakita ng ilang international weather agencies. Ayon kasi sa datos na GFS model, may nakikitang namumuong low pressure sa karagatang silangan ng Mindanao. Sa initial forecast, dahan-dahan itong kikilos pakanluran at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng November. At kung ito'y lalakas at tuluyang maging bagyo, tatawagin natin ito sa local name ng Bagyong Tino. Habang ito'y lumalapit sa ating kalupaan, inaasahang patuloy itong lalakas dahil sa mainit na temperatura ng dagat sa silangan. Isang kondisyon na perpekto para sa pagbuo at paglakas ng isang tropical cyclone. Ayon pa rin sa GFS model, posibleng tawirin ng bagyong ito ang Visayas Region at Southern Luzon bago tuluyan lumabas ng bansa sa West Philippine Sea bandang November 6 o November 7. Ngunit dito nagiging mas malinaw mga kababayan, sa European Center for Medium Range Weather Forecast, kapareho rin halos ang senaryo. Dadaan sa Visayas, bagyang aakyat pahilagang kanluran at babaybayin ang Southern at Central Luzon. Sa ilang model projection, ipinapakita na maaaring maging isang malakas na bagyo na posibleng umabot pa sa typhoon o maging isang super typhoon category kung mananatiling favorable ang kondisyon sa karagatan. Mahalagang tandaan, bagamat malayo pa ang sistemang ito, hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ang kalikasan ay mabilis magbago at sa bawat oras nag-iiba ang direksyon at galaw ng hanging umiikot sa paligid nito. Kaya naman patuloy tayong nagpapaalala, ngayon pa lamang paghandaan na ang posibleng epekto ng masamang panahon, siguraduhing matibay at maayos ang bubong ng inyong bahay, ihanda ang mga emergency kit, flashlight, baterya at radyo para sa mabilis na impormasyon. Dahil kung lilihis ang bagyo pahilaga, mas maapektuhan ang Central Luzon at Metro Manila, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagbugso ng hangin. Kung bababa naman ang track nito, mas lalapit ito sa Visayas at Southern Luzon na maaaring magdulot ng malawakang ulan at matinding alon sa karagatan. Ngunit hindi lang dyan nagtatapos mga kababayan, dahil kapansin-pansin din na may isa pang posibleng sistema sa silangan na tila nakasunod lamang ng unang potensyal na bagyo. Bagaman maaga pa para matukoy ang direksyon at lakas nito, pinapakita lamang ng mga modelong ito na tuloy-tuloy na pagpasok ng mga bagyo na maaari nating maranasan sa unang kalahati ng November. Sa mga susunod na araw, asahan ang mas pabago-bagong panahon. Maaaring umulan sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon kahit wala pang opisyal na bagyo. Kaya tabang maaga magplano, makinig at maghanda, ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Patuloy na mag-monitor sa mga abiso ng Pag-asa at huwag ipagsawalang bahala ang mga pagbabago sa lagay ng panahon. Maging alerto at laging mag-monitor sa mga susunod nating update sa lagay ng ating panahon. Ang maagang paghanda at tamang impormasyon ay susi sa kaligtasan, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng masungit na panahon.